no? Maraming nabigyan ng mga mirakulo, no? Kaya naging minor basilica or major basilica. Major basilica lang naman yung sinasabing apat, no? St. Peter's Basilica, St. Mary Major, St. John Lateran, St. Peter and Paul out of the wall. No? Pero pare-pareho lang naman po yan. Diyan pinatay po si St. Stephen, first proto-martyr. Dahil sinasabi ni St. Stephen na ang Diyos natin hindi nakatira diyan sa pinag-construct niyong templo sa Jerusalem. No? Hindi naman yan St. Peter's Basilica sa for major basilica, sa major basilica. Ang Diyos nakatira sa puso natin, yan, diyan sa pinatay St. Stephen, proto-martyr. Unang martyr sa history ng Kristiyano. Bakit? Dahil sinabi niya, hindi sa simbahan ang Diyos. Ang simbahan, nasa puso natin. That's it. Very good. Very good, St. Stephen. Siya ang aming patron sa Bicol. St. Stephen. No? At doon siya binato. Linapidare, binato hanggang mamatay. Dahil blasphemy daw yung sinabi niya. Dahil ngayon, karamihan sa atin dito, karamihan din sa Europe, lahat, ano yun? Rules. No? Diyan nakatira. Nasa puso natin ang Diyos. Tayo ang tunay na building. Yung body natin, ang tunay na tabernakulo ng Panginoon. Kung ang buhay natin ay tabernakulo ng Panginoon, pag tayo pinagsama-sama, tayo ang major basilica. Yan sa spiritual na pananalita ko. No? Ang tunay, hindi naman yung bato. Ang tunay na simbahan, yung puso natin. No? Pero, masasabi mo lang yan kung talagang malalim na ang iyong pananampalataya sa Panginoon. No? Dahil diyan sa major basilica, sa mga simbahan, diyan tayo nagkakaisa para mag-worship sa Panginoon. Kailangan din ng simbahan. Hindi ko sinasabing hindi kailangan. No? Diyan tayo nagtitipon-tipon. Salamat po, ate. Thank you po, Father. Thank you so much. Salamat po. Tatanungan pa po ba? So, maski malayo sa context, ha? Kita mo yan. Ako po, Father, may tanong po. Salamat po. Good morning po ulit. Morning po. Father, makikisuyo po ako kasi hindi ko maintindihan yung kasi may homily nung Sunday si Father sa namin, parishioner namin na may ABC yung Bible natin. So hindi ko po maintindihan doon ano po ang ibig sabihin ng ABC na yon at kung kailan natin madidetermine yung year of A, year of B, year of C. Yun po. Tapos po, yung pangalawa ko pong tanong, Father, kasi merong portrait na ang ating Panginoon, kumakatok siya, na yung portrait na yun, nakasara yung pintuan, pero walang doorknob. Ano po yung interpretation niyo po doon, Father? Salamat po. Number one, yung ABC, may tinatawag tayong ciklo. Cycle A, Cycle B, and Cycle C. Ngayong taon, pabalik-balik yan, pabalik-balik. Ngayong taon, nasa Cycle A tayo. Bakit yung Cycle A? Pag yan nabasa natin lahat, Cycle A, B, and C, parang nabasa nyo lahat ng Biblia. Pag kayo tinatanong, nabasa nyo ng Biblia? Ay, hindi ko nabasa ang Biblia. Nabasa nyo yung Biblia kasi nga, kung kayo nagsisimba araw-araw, everyday and Sunday, lahat yung nakasulat sa Biblia, pinaghati-hati sa ABC. Naintindihan nyo po? Yung ABC yung sinasabi nyo, dyan, kapainit tayo kasi okay ang kainit. Yan. Ano yun? Ang ABC,
lahat ng nakakompile sa Biblia nasulat sa pinaghati-hati sa tatlong cycle. Okay? Kaya pabalik-balik yan every 3 years. Ngayong taon nasa cycle A tayo. Sa ngayong Advent sa December, magiging B. Kaya every Advent, every December, sa first Advent, nagpapalit ang cycle. Sa first Advent, ngayong December, papasok yung cycle B. Sa next year, sa Advent, first Sunday of Advent, papasok ng cycle C. Sa next year, sa other year, sa December, first Advent, first Sunday ng Advent, magiging A na naman. Pabalik-balik yan. Ano ibig sabihin nun? Yung tatlong cycle, kinukuha nila yan sa Biblia. Parang nabasa na rin natin yung lahat ng content sa Biblia. Okay po? Number 1 na tanong. Number 1 na sagutin mo. Number 2 sagot, yung sa portrait, may isang nagpipintura na pinapahiwatig lang na yung doorknob na yon, walang doorknob sa labas, kundi ang doorknob ay sa loob. Dahil sa loob lang ng puso natin, pwede nating buksan ang Panginoon na kumakatok sa atin. Pero nasa Biblia yon na ang Diyos gustong pumasok sa atin, gustong makipag-dinner sa atin, gustong makikain sa atin, no? At depende lang sa atin kung gusto natin siyang buksan. Pero yung doorknob na yon, hindi niya bubuksan. Ang doorknob na yon, tayo lang ang makakabukas sa loob, kasi nasa loob tayo eh. Si Jesus ay nasa labas. Depende lang sa atin kung bubuksan natin siya. Depende lang yan sa atin kung i-welcome natin ang Diyos sa ating puso. So madaling sabi, rinirespeto ng Diyos ang ating freedom. Yung sinasabi natin kanina, no? Kung yan ang gusto ng kapatid natin na yung brown maging pink, wala tayong magagawa. Pink ang gusto niya eh. Doon siya masaya, wala naman tayong magagawa. Pink yun eh. Sa ating brown, paano yun? Masaya ka dyan, bahala ka. Basta walang iyakan, yun lang naman yan eh. Di ba? Walang iyakan, walang sisihan, walang iyakan. No? Tapos sabihin natin, kasalanan ng Panginoon. No? Kasalanan natin kasi hindi tayo naniwala sa Kanya. Dapat matuto po tayo sa mga lesson, sa mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Amen po, Padre. Amen. Meron pang mga gustong magbigay ng... Father, may isa-share lang po ako ha, saglit lang po. Yeah. Kasi worth sharing po talaga siya na sinare po ni Sister Grace kagabi. Natuwa po ako sa sharing niya na ang heart daw natin ay belong sa ating Panginoon. So it depends na lang po sa atin kung paano po natin ito pangangalagaan. At saka meron pa po siyang sinabi kagabi na yung bang kung minsan ang tao daw po kasi masyadong nakatingin sa malayo. Nakatingin Sa malayo. Nakatingin po siya sa malayo, hindi po siya yung eksakto yung sinabi niya, pero yun pang pagkakaintindi ko na mahalin na muna natin ang ating sarili sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon at mananatili siya sa ating puso. Yun po yung kanya. Napakaganda po ng sharing niya kagabi. Hindi ko po ma-remember kung ano yung exact word